So hi all mga sis-Mars, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video and content, another feedback, thoughts, and also impression na naman tayo sa isang Android phone na to. Though, ang dami ko lang video na gawa nito last year. Bukod sa worth it na siyang bilhin, mura nyo na siya lalo pang mabibili ngayon 2026. And this is the Samsung A07 4G. So, yun na nga mga Mariko, nasa 4,000 na lang po itong ating Samsung A07 LTE. And ang dami ko nang naggawang video kung gaano nga ba kaganda ang Samsung na to and gaano nga ba kasulit bilhin ang Samsung na to. And, syempre, ngayong 2026, fresh start, fresh impression, or another feedback na naman tayo if ngayong 2026 kahit na may mga lumabas na mas latest kesa sa kanya, worth it pa bang siya bilhin? And of course mga sis-Mars, before that, let me go ahead and share you guys first the quick specification of this Android phone. This Samsung A07 LTE natin was released on August 2025. Sa kanyang body build, meron tayong 6.7 inches, TLS LCD display na merong 90Hz refresh rate. Pagdating naman mga sis-Mars sa kanyang chipset, meron tayong MediaTek Helio G99 6nm na merong Android version 15 na merong One UI 8. Sa camera, meron tayong dual main camera na 50 megapixel and video recording using the main camera is 1080p with 60 fps. Video recording using the main camera is 1080p with 60 fps. Selfie camera, meron tayong 8 megapixel and same resolution lang tayo sa video recording, 1080p with 60 fps. 1080p with 60 fps also. Sa battery capacity, meron tayong 5,000 mAh battery capacity na meron 25 wire charging. And pagdating sa sensor niya, and pagdating sa kanyang security sensor, meron tayong side-mounted fingerprint scanner. Sa storage mga sis-Mars, napakadami natin pagpipilian dito sa Android phone na to. Meron tayong 4 storage dito. So, meron 4GB of RAM with 64GB of ROM. Meron 4GB of RAM with 64GB of ROM. Meron 4GB of RAM with 128GB of ROM. Pero 4GB of RAM with 128GB of ROM, 6GB of RAM with 128GB of ROM, and 8GB of RAM with 256GB of ROM. So, yun lang mga sis-Mars, yung ating quick specification with this Android phone. So, dumako na tayo kung bakit nga ba marirecommend ko siya sa inyo ngayon 2026. First mga sis-Mars is yung kanyang chipset. MediaTek Helio G99. I know common na sa inyo yung ganitong chipset and you know how this chipset works when it comes to gaming. And pagdating naman sa akin, since hindi naman talaga ako palalaro at tatlo lang talaga ang nilalaro ko sa akin, swak na or okay na sa akin yung ganitong chipset. Hindi naman ako naka-experience sa any lag or any frame drops or any slow motion when I tried to use this one sa ML, sa COD, and also sa COC, sa Genshin, and also sa WoWA, yung mga ibang mga type of games na katulad nila. Well, it really depends on how you set your resolution. Kasi pag nakaset siya into high, ayan, may mararanasan yung mga frame drops or slow motion dyan. Pero, try nyo namang iset siya into lowest. If kaya nyo naman siya, okay naman sa inyo yung ganong quality ng resolution, go with it. Pero sa akin, mga sis-Mars, since hindi naman ako naglalaro na nun, hindi ko siya marirecommend sa ganong part. So, okay pa rin sa akin yung chipset na to sa 3 game lang na yun. Pero sa iba, hindi siya para doon for me. Again, I'm not a pro when it comes po sa reviewing ng mga tech. Paulit-ulit ko sinasabi to. I'm just sharing you guys my thoughts, my feedback, and also my impression with this Android phone. Since ako yung nakakita, ako yung nakalaro, ako yung gumamit, at ako yung nakacheck ng mga features ng Android phone na to. And the second one, mga sis-Mars, is yung camera. Sa camera nito, meron tayong dual main camera na 50 megapixel. And then, maximum video recording resolution is 1080p with 60 fps. Sa selfie camera naman, meron tayong 8 megapixel, same resolution lang sa video recording. Pero, pag sa video recording, hindi ko siya masasuggest sa inyo, lalong-lalo na sa low light. Merong part talaga na hindi ko gusto si Samsung sa low light, lalong-lalo na with the Samsung A07 4G. Sa camera naman niya, I tried to use this and nag-capture ako ng mga iba't ibang photos, low light, dark, and also sa umaga. Pero okay naman siya for me. Siguro in terms of content creation, siguro nasa 50 or 5 out of
nasa 5 out of 10 tayo doon pagdating sa ganong video recording. Kasi nga, pag sa video recording, alam niyo yan, medyo mataas talaga yung standard ko sa video recording. Lalong-lalo na mga sis-Mars is meron na akong basihan na kaya naman pala maglabas ng budget-friendly Android phone na kayang pagandahin yung video quality, yung camera, yung chipset, and so forth. But this one, pagdating sa video recording, hindi ko siya gusto mga sis-Mars. Sa camera niya, so-so lang naman, pero hindi siya ganon ka-perfect for me. The third is yung kanyang battery. Though, this is just 5,000 mAh battery capacity na meron 25 wire charging. Meron kasi mga lumalabas na Android phone na matataas na yung battery capacity at guess what? Mas mababa pa yung presyo sa kanya. Kaya siguro, pagdating sa battery capacity mga sis-Mars, okay na siya sa akin. Sa presyo na 4,000 na lang, ayan, okay na to mga sis-Mars. Kasi tatagal naman yung ganitong klase sa akin ng battery. Kasi hindi naman ako babad gumagamit po ng smartphone. Gumagamit lang ako ng smartphone in case of kailangan lang akong tignan. Mostly talaga na ginagamit ko talaga is laptop. Madalang lang din akong mag-phone. Nagpo-phone lang ako pag may spare time ako. So, kaya pagdating sa battery nito, mga mari ko, okay na okay pa rin siya for me. Kasi, again, matagal ko pang magagamit itong ganitong classity ng battery capacity. Lalo-lalo na meron siyang 25 wire charging. So, sobrang bilis lang pong may charge itong ating Samsung A06 LTE. Second, mga sis-Mars, is yung kanyang size. So, 6.7 inches PLS LCD display na meron 90Hz refresh rate. Para sa akin, mga sis-Mars, siguro kung i-rate ko yung ganitong specification, 8 out of 10. 8 out of 10 siguro kasi nga, may mga Android phone na lumalabas na sa kabinan natin na kahit na hindi siya naka-AMOLED. Sa part na yun, mga sis-Mars, medyo hindi siya good for me kasi nga hindi siya naka-AMOLED and naka-notch pa to, mga sis-Mars, ano? Pero kasi, if gagamitin nyo lang naman ito for work, as a secondary phone, for gaming, ayan, perfect na to kasi malaki din naman itong ating Samsung A07 LTE. Sigurong two parts of this Android phone, or two feature of this Android phone na hindi ko nagustuhan, and that is the storage and also yun na nga yung notch. Para sa akin mga sis-Mars, mas okay na siguro bilhin yung mas higher na storage dito sa ating Samsung A07 LTE compared dun sa ating 4GB of RAM, 64GB of RAM. Kasi again, onti na lang malalagay nyo nowadays dyan mga sis-Mars. Kaya COD pa lang mga mari ko, baka bigla kayo mag full storage. Sobrang laki ng storage na kayo nakain po ng COD. Ayan, tas maglalaro pa kayo ng Genshin dyan, pag maglalaro pa kayo ng WoWa dyan, baka bigla na lang pong maglagyan. Pero hindi naman ako naka-experience ng ganun scenario with this Android phone. Siguro gusto ko lang maging practical. If bibili na ako ng Android phone, syempre dun na ako sa mas matagal kong magagamit at hindi iinit ang ulo ko. Go with the 4GB of RAM with 128GB of RAM. So yun, pwede na pasok na siya siguro sa ganung presyo, the 4,000 pesos. Ayan, mas okay na okay siya for me. Pero yun na nga, sa screen naman, makukonsider ko pa rin naman sana siya. Pero syempre, nasa 4,000 na to mga sis-Mars. And sana lang talaga ngayon 2026, kung may mga maglalabas man na mga brands dyan na budget-friendly, mga Android phone or smartphone, siguro mas maganda na gawin nyo na pong punchhole para mas kaaya-aya or mas nakakainganyo sa mga customer natin. Mapupukaw sila ng attention doon. Kasi kahit ako, for example, mura na siya, tapos maganda pa yung chipset. Nakakapaglaro naman ako kahit hindi naman ganun kagandahan yung camera niya, basta maganda yung design niya, nakaka-aesthetic. Kasi yung mga Gen Z ngayon, parang ganun na yung hinahanap, no? Maganda yung specification niya and bonus sa kanila, yung mga ganyang maka-aesthetic, minimalist, ganyan. So, futuristic. So, para sa akin, mas maganda. At I suggest talaga sa mga brand owners dyan, mas maganda talagang gawin na siyang punch hole kesa notch, mga sis-Mars. Kaya kung tatanungin nyo ako, Maring Ana, okay ba siya within 2026? Marerecommend ba siya? Yes na yes, mga sis-Mars. Marerecommend ko naman itong 4GB of RAM with 128GB of RAM na storage ng ating Samsung A07 LTE. Mas maganda at sulit nyo na itong mabibili, lalong-lalo na if gagamitin nyo yung product natin dito sa ating video. And again, I'm not a pro when it comes po sa reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my feedback, and also my experience. Nasa sa inyo na lang talaga yan, mga mare ko, kung ano po yung gusto nyo sa isang smartphone. Pero para sa akin, sa chipset nito, sa quality nito, sa ibang mga features nito, sa battery nito, sa security sensor nito,
sa storage niya na 4 gig with 128 gigabytes of low, ayan, okay na okay tong bilhin, lalong-lalo na din yung kanyang camera. Maganda yung camera niya sa mga photos, pero sa video recording, hindi ko siya nagustuhan. So, yun lang, mga sis Mars. Hopefully, nakatulong ako sa inyo when it comes sa buying decision nyo. It really depends na lang din mga sis Mars kung magkano ang budget nyo. Pero again, mura nyo na lang ito mabibili. 4,000, meron ka ng Samsung A07 LTE. So that's it. Thank you so much for watching. Once again, my name is Maring Ana. Don't forget to follow me also on my TikTok account, A_Malonzo. See you sa atin next na vlog. Don't forget to subscribe here to our YouTube channel for more feedback, thoughts, and also impression sa mga gadgets natin. So thank you so much. Bye-bye!